Yan o, Davao. Kaya yung Davao oh, Davao, Butuan, Surigao. Bye bye Davao, uwing Davao. Ang aga niyong umuwi. Wala pang Pasko, nag-uwian na kayo. So sasabay tayo dito. Ang aga niyong umuwi. Wala pang December 1 eh. Uwi na agad Davao eh. Set out. Ito, filtran ko ba yan? Bus niyan. Pagbilaw, bypass road. Duhu. Kabig na tayo. Kakanan tayo para sa bypass road ng Sariaya. Wala na ako makita ang aking helmet. Magpag. Paano maiwasan ang bayan ng Sariaya para hindi maipit sa traffic? Ito ang kasagutan. Dadaan sa bypass road. Bypass road ng Sariaya, bypass road, Quezon Province. Ang problema, mukhang malakas ang ulan. Babalik ako siguro. So malayo-layo na ako ah. Pero pa bang matigilan doon? Titingnan ko. Lumakas ang ulan eh. Nakatakot kong tumigil dito, walang kasama. Naku, patay tayo. Nababasa tayo. Hindi tayo makapag-record ng maayos. Sana may mahintuan dito. Try natin dito sa ilalim ng puno. Nag-ingat lang tayo, alerto. Oh! At mawiwi muna tayo. So, punas ang kamera. Hintayin na lang natin malubat to. Ay, magpalit na kaya ako memory card. Kasi baka mamaya naputol sa kalagitnaan. Hindi ko na record buo. Nawala na yung count ko ng oras. Kung ilang minuto takbuin ang kahabaan ng Sariaya bypass road. So tumila ng ulan, let's go. Titingnan ko na lang dyan sa oras ng record kung ilang minutes ako. Bagay siguro 1 minute lang ako tumigil eh. O baka wala pa 1 minuto eh. So continue mga boss. Hindi ko tuloy natandaan kanina ilang minuto. Mabilis na wala sa aking memorya kung ilang minuto yung kanina. Ang pag-count ko kung ilang minutong takbuhin ang Sariaya bypass road. So try ko na lang ulit mag-count dito. Ang oras 2:17. Sa editing ko na lang yan titingnan. Sound check. Sana okay ang record. Tumabi muna ako kung kailan ako bumuhilo. Nag-overtake sa truck. Na full memory ang aking camera. So buti napansin ko agad ng mabilis para hindi maputol ang record ng Sariaya bypass road. So ang oras natin ngayon mga bossing ay alas 2:22 ng hapon. So nakapangatlong bayan pa lang ang ating naiwasan ng bypass road niya. So dito pa rin tayo sa Sariaya bypass road. Medyo malayo to. Nakikita ko sa Google Map, medyo malayo ang Sariaya bypass road. Kakabig to pa kaliwa. Ano ito? Kakabig na siya pa kaliwa. Tapos babalik doon sa main highway sa may Maharlika highway. Balik mo doon, wala na. Napalayo ka na sa bayan ng Sariaya. Tapos sunod Lucena. Sus, dalawang bayan pang ating
anuhin, bayan ng Lucena at Pagbilao. Sana magkasya ang oras natin. Sana makuha natin hanggang alas 4. Tapos uwi tayo mamaya, sigurado gabi na. Gabi na tayo makauwi. So malakas ang hangin dito sa may Sariaya bypass road. Wala ba traffic? Ngayon alam ko na. Kasunod kong pag-uwi, tuloy-tuloy ng takbo ko. Hindi na ako magkanda-ipit. At kung bis ko umuwi sa probinsya, lagi ako magkanda-ipit ng traffic sa 6 na bayan. Pero ngayon di na, dahil alam ko na. Alam ko na yung mga bypass road. So ang gagawin ko sa sunod, hindi ako aalis ng madaling araw. Umaga ko aalis. Alas 5 or alas 6 ng umaga, galing ko sa bahay. Tapos matulog ako sa Bicol region. Matulog ako sa may harapan ng Mount Mayon. Meron akong alam doon na check-inan, Unju Hotel sa may Kamalig Albay. Check-in ako doon, 800 overnight. So yun lang ang pinakamura nila. Wala nang mas imumura pa doon. So try ko mag-research kung merong mga apartel doon ng mga tig 350 lang. So bawas. Try ko kasi mahilig ako mag-search sa mapa. Mga lumilitaw dyan na hotel o kaya apartel. Yung mga tig 350 lang, budget meal na matutuluyan palipas ng umaga. Kasi 800, dalawang full tank ko na ng gasolina yun. 800, may sobra pa, may sukli pa ako niyan pangkain, sayang din. Yung 800 na yan, buong Visayas yun, gasolina. So no choice naman ako, hindi ko gagawin yun na matulog ako sa Bicol dahil uuwi ako susunod. Kung hindi ako makauwi nito bago magpasko, ay summer ako uuwi. Sigurado tapos na yung mga bypass road dyan sa may Alaminos. So ayusin ko yung aking camera, yung battery at sinard ko. Malumot yung gilid, dahan-dahan tayo. Lumabas sa eco bag. Dito ko nilagay yung aking charging battery. Parang madali ko siyang na-access. Madali ko na-check kung na-charge pa siya. Sus, pumalya na aking balaklava. Ay, saan kayo makabili ng magandang balaklava? Hindi na bago-bago. Dito pa rin tayo sa Sariaya bypass road. Sa unahan mukhang may ulan na naman. Four wheels yan, Ranger ang tutulin. 80, 100 ang takbo. Kasi naman napakaganda ng kalsada. So dito tayo sa anong tawag dito, inner lane. Sa kabila middle lane o fast lane. Sa gitna ang fast lane o middle lane. Middle lane kasi mid nasa gitna. So inner lane tayo, hindi siya fast lane kasi hindi tayo magpa-fast. Takbong chicks lang tayo. Mayroong vlogger nun, takbong chicks ang kanyang term na ginagamit, babae. Sikat na vlogger na yun, marami na subscribe. Sinusubaybayan ko din yun, kaso di nabalik. Baka hindi nakikita ang comment o busy lang. So shout out sa ating mga subscriber. Iano ko pala, isali ko sa editor
subscriber ko na 100 plus, isali ko dito sa editor, tapos dadalawin ko sila isa-isa para ma-notice sila na sila ay na-shout out. Sabihin ko, share, na-shout out ko po kayo sa aking vlog, itong latest kong vlog. Panoorin nyo, dumaan ako sa bypass road. Pag umuwi kayong probinsya, kung gusto nyo maiwasan ang traffic sa 6 na bayan sa Quezon Province, panoorin nyo po ang aking vlog. Completos Ricados yun. So yan, exit na tayo. Ay, hindi pa. Tingnan natin kasi kanina tinignan ko sa mapa. Ano pa siya? Meron dyan intersection. Ano ko to? Express di Caldi. Ano kaya yan? Kainan. Anli Buffet. Wow, restaurant pala dito. Tingnan natin anong kalsada itong pakanan. Merong intersection. So saglit lang mga busing, mga madam. Tingnan, earlier to ako sa aking battery, mamaya nalaglag. Sayang, mahal pa naman yung battery niyan. Battery ng Insta360, mamahal niyan. I-check natin muna saglit anong kalsada ito. First time ko dito dumaan sa may Sariaya bypass road. Ayun, dito na tayo sa may Quezon Ecotourism Road. Ito Quezon Ecotourism Road. Kapag pa kanan, papunta ng Sariaya Beach, papuntang dagat kung pa kanan ka. Pag kumaliwa naman ng todo, papunta ka doon sa may City of Tayabas. Pag tayo dumiretso, papuntang bayan ng Lucena. So yan na. Kaliwa tayo ng konti at kakanan naman siya ng konti. Kadaan tayo sa Old Manila Road, problema, matumbok natin ang bayan ng City of Lucena. So dito tayo. Kakaliwa tayo ng todo at babalik tayo sa Maharlika Highway, Pan Philippine Highway. Pagkaliwa natin may intersection, tapos tuloy-tuloy lang tayo hanggang makarating tayo sa itong malaking kalsada. So let's go, tayo kakaliwa. Ang oras ngayon ay 2:32 ng hapon. Walang pera, nagbaon nga lang ako nagtipid ako Oops, meron approaching. So ito yung Ecotourism Road. Kakaliwa tayo hanggang tudong-tudo sa unahan. Tudong-tudo, tuduhin natin hanggang marating natin ang. So meron pala ditong yan merong circle. So kakaliwa tayo dyan, diretsuhin natin yan. Diretso yan, diretso. Huwag tayo kumanan at huwag tayo kumaliwa, basta diretso lang. Kasi pag diniretso natin yun, nako, tumbok na tumbok niya ang bayan ng Lucena. Pulang-pula. Nakikita ko sa Google Map, pulang-pula ang mapa sa puno ng sasakyan. Mga batang to, nakaka-distract, tatak-tatak dyan sa gilid ng kalsada. So wag tayo doon dumaan kanina, kasi tumbok yun ang bayan ng Lucena. Malaking bayan niya, Lucena. Nakikita mo sa mapa na malawak siya. Tapos pulang-pula sa daming sasakyan. So dito tayo kakaliwa. Ito yung nakita ko sa mapa kagabi na sinerts ko, na pakaliwa siya ng medyo mahaba na pakaliwa. Tapos tumbukin natin ang malaking kalsada doon, yung Pan Philippine Highway yata yung kanina, karugtong doon sa yung galing ng bayan. So medyo mahaba to pakaliwa. So sana yung ating camera hindi namuti, kasi pag doon tayo kanina, bayan yun ng Lucena. Nako, maganda ipit tayo. Di bali ito malayo ng konti, pero dire-diretso naman ang takbo mo. So meron ka lang makasabay dito ng mga truck. So ang pangalan ng kalsada ito kanina ay
Ecotourism Road ng ayaw kanina Lucena, nawala agad sa memorya ko. So mamaya ko na tingnan sa dulong-dulo sa exit point. So mamaya ano pala dito, wala, tingnan natin mamaya kung saan tayo madaan. Ang problema mamaya expressway pala, pero naman motor na natin, pero intersection. Ay tama, akala ko mahaba, maiksi lang pala. So tayo ay kakanan na. Tama, naiwasan na pala natin, maiksi lang pala, akala ko mahaba. So dito na ito sa may Pan Philippine Highway ni yata to eh. Ayaw kasi lumabas sa mapa pag i-zoom in mo eh. So kakanan na tayo dito, malampasan na natin ang bayan ng Lucena City. So kala ko niya mahaba, maiksi lang pala. Wala pa isang minuto yata kanina eh, magmula doon pagliko kanina. So tayo ay kakanan na. Pan Philippine Highway yata ito kanina, karugtong nun sa bayan, mga bayan. So balik tayo dito sa main highway galing bayan. Tingnan natin yung blue ang mapa kung saan tumatakbo. Tabi muna tayo. So yung mapa natin hindi nakapin kung saan yung blue, doon tayo pupunta. Tingnan natin direksyon niya saan pumunta. So ito napuntang Lucena, pero ito hindi madaanan ng bayan. So dito na naman tayo sa ating keyword. Sarado natin ang helmet para hindi maano yung boses, para klaro. So paanong iwasan ang traffic sa bayan ng Lucena City? Ang sagot, dumaan ka sa bypass road. So paano makita ang bypass road ng Lucena? So panoorin nyo ang aking video, dito nyo makikita. So ito, hindi ito bypass road, Pan Philippine Highway to, pinaka main highway. Pero hindi na madaanan yung bayan, kasi yung pinaka Pan Philippine Highway na to sa may Lucena, hindi na tinumbok ang bayan ng Lucena. Nandun sa kabilang side sa may kanan. So kaya ating tinuklas, pwede dito, pwede siguro. So Lucena, so ibig sabihin madaanan ko kaya yung underpass ng Lucena, itong ruta na dinaanan ko. So malalaman yan mamaya, kasi approaching tayo sa lalampasan ang bayan ng Lucena. So diba kahit maraming truck din dumadaan dito, pero hindi traffic, tuloy-tuloy lang ang usad. Amoy Cupra ang karga ng mga truck na to. Bango, namiss kong aming probinsya. Ang Cupra namin sa probinsya, namimiss ko ang amoy. Ngayon December, magkukupras na naman yung nanay ko. Nanay ko ang nangalaga ng kasi siya na lang isa, wala na kaming tatay. Sana nanay ko bigyan pa ng habang buhay. Ayaw naman namin ng nanay namin na babalik na sa pagkabata. Yung sakto-sakto lang, nakapaghanda kami sana lahat magkapatid, makapag-ipon-ipon, para man lang may magandang ano ang aming nanay. So ito na pala tayo. Alam ko na, dito na pala banda. Ay hindi, akala ko underpass ng Lucena, hindi pala. Akala ko kanina underpass ng Lucena, siguro sa unahan. Ayun, parang nasa unahan.
O di ba? Yung nagra-rides ako, nadaan ako sa bayan, sobrang traffic. Yung nga, ito, dito na ako tumatagos galing ng bayan ng Sariaya. Kaya ng Sariaya pala yun. Oop, kakabig tayo dito, di bakal. So dito tayo sa underpass. Ito yung underpass. Ito na nga pala yun. Yun pala. Sus, pangit ang view. Nakasabay tayo ng bus. Gusto ko sana solo ko. Hindi ko na solo ang view ng underpass ng Lucena. So kabisado ko na. Bago mo marating pala itong underpass ng Lucena, ay ang una mong daanan pala ay bayan ng Sariaya. Pero mayroon doon alternative route kagaya nung dinaanan ko ngayon na Sariaya Bypass Road. Dati panay tsaong-tsaong ako dito eh. Unang pagtuklas ko dito na nalaglagan ako dito ng top box dyan sa unahan dyan, upaahon na yan eh. Kasi naalala ko paglagpas ko dyan sa underpass ng Lucena, sabi ko tsaong, pinost ko pa sa Facebook, luma kong Facebook, tsaka sa isa kong YouTube, tsaong Quezon. Napahiya tuloy ako. Top, wala naman nag-ano na hindi yan tsaong, Lucena yan. Kalauna nakuha ko Lucena pala, natuklasan ko Lucena pala. Diyan merong stoplight dyan. Tapos paglagpas yan, bumuilo ako. Pag builo ko, ay wait lang, tatabi ako. Umaya, ay hindi, akala ko iiwas ako sa ano, bayan. Nakaiwas na nga pala ako sa bayan eh. Yan, papuntang bayan yun. Papuntang bayan ng Lucena. Parang nagalit yung kotse ah. Pasensya na, kasi may narinig akong boses na malakas. Parang vlog. Baka sabi na siguro vlogger, nagbablog. Kahit hindi mo narinig, kung galit ka, nahi ako ng pasensya. Kalanganin kasi, nasamin kami. Ganun naman pag nasamin. Pag nasamin ka, una mo pagbigyan, makalusot na nasamin. Pag libre na, saka ka lumabas galing sa looban. Gaya nito, min kami, mamaya ka na lumabas pag kitang-kita mong libreng-libre. So kakabig tayo, nasa pass lane tayo. Kaso mabako-bako, mamaya na tayo kakabig. Dito sa pass lane, pwede na dito pa. Nakakatakot yung ganyan, yun ang ayaw ko sa asfalto. Kasi yung pantay na kalsada, lumalalim yung kalsadang nadala pa naman ako. Dito ko nalaglagan ng top box. Unang tuklas ko dito eh, pumunta ko dito kang Manok, tumulay ako sa Timunan, Quezon, tabing dagat. Yung motor ko na to bagong bago pa, wala pa isang taon, tinuklas ko ng kalsada. Ano, dito ako tumigil, tanda ko kasi meron open space eh. Yung top box ko doon nalaglag, pinalikan ko. Ganito, tumatakbo ako doon, maraming bako-bako kasi doon eh. Yung umbok-umbok na asfalto, ganyan, umbok-umbok, eh medyo napahataw ako. Ngayon parang may lumagitik sa likod ko. Para kako yung top box ko naputol. Paglingon ko, lingon-lingon kaliwat kanan, ganun, wala ako nakitang top box. Pusang gala. Pagtabi ko nga,
pagbaba ko sa motor, wala na tabak. Pusang gala, nalaglag, gulong-gulong top box ko. Yun yan, top box ko na yan. Puro ano yan, gas-gas yan. Pero ang kunat, nakakunat yung rubber, yung plastic na alloy yan eh. Pero yung may mga parang rubber na sa gilid, sobrang kunat pala yun. Kahit pa naggulong-gulong sa kalsada, napakakunat. Partida pa yun, walang laman yung top box ko na bali. Di paano, yung bracket ko nun alloy, yung SICK alloy, nabili ko si Kanhan, binili ko 1.2. Nag-meet pa kami sa Bacoor, may kasamang side mirror, extra side mirror. Ngayon nabali dyan. Kalaunan bininta ko sa junk shop. Mahal ang kilo nun, hard alloy. Bininta ko sa junk shop. Pati e-bike ko nakasama na binta sa junk shop, 1,000 lang binili. Yung e-bike ko noon nabili ko 16,500 nung pandemic, nung pagtatapos ng pandemic, nung nagkamotor na ako ng Sikanhan at saka brand new. Nagkanda sira yung e-bike ko, kanda sira yung lumang motor ko, ay junk shop ko yung e-bike ko. Ngayon ang natira lumang motor, 4 na taon nakatingga yung lumang motor ko. Pati tangke siguro gasolina puro kalawang na. Pero bubuhayin ko yun pagka may pira ako, kasi nagagamit pa yun pamalingki. Lumang motor ko na microbike ang tatak, para siyang inbox. Pero ang kurmahan niya parang Honda Click, malapad yung patungan ng paa sa ilalim. Ang tawag nila ay gulay boy. Oops, mamaya ka na tumawid. So ang next bayan na to mga bossing ay nawala ng ating topic kung saan saan na napunta. So yan o, familiar na sa akin. So yan, yung kalsada na yung kanina, yan pala galing ng bayan ng Lucena. So madalas naman ako dumadaan, hindi ako dyan napadaan. Ay tama, hindi nga ako napadaan sa bayan ng Lucena kapag nauwi ako. Ang problema, nadaanan ko bayan ng Sariaya. Kasi ang Lucena malayo doon eh, sa kanan banday. So dito matraffic din dito banday, kasi nga intersection. Dito matraffic, dito mabigat ang traffic dito pag ano, kaya dito singit-singit. Kasi intersection to papunta ng bayan ng Lucena, yung sa kanan na yun. As usual, ganun pa rin, may mga butas-butas ang kalsada dito. Masyado naman gumilid ang bus na to. Bagay, makitid kasi dito. So tayo, ang next bayan nating pupuntahan ay bayan ng Pagbilao, Quezon. Nako, madilim doon. Tigil muna tayo dito, check natin kung malayo pa ba ang Pagbilao, Quezon. Ipin na lang natin, ipin. Dito muna tayo para pag abanti natin madali na. Dito muna sa harap ng mall. Ay, huwag tayo dyan kasi obstruction tayo. Anong mall to? Dito. Anong mall ito? La Suerte Mega Warehouse. La Suerte Mega Warehouse, pero walang address. Dapat ganyan, lagyan mo kung anong lugar para alam agad ng mga tao. Kita mo na lang dito sa mapa, Lucena, paglagpas ng bayan ng Lucena. So ngayon, ang sunod na bayan ngayon ay Pagbilao. Yan o, kitang kita mo sa mapa, pulang pula na naman. So ngayon, blue, saan ka na blue? Dito ang blue. Lumampas na tayo sa bayan ng, buti mahabol natin bago mag alas 4. Kasi mula dito, try natin ipin ang Pagbilao kung ilang minutes. Bayan ng Pagbilao.
Oh, 8 minuto lang pala, lapit lang pala. Bayan ng Lucena pala tsaka Pagbilao, 8 minuto. Pero dito na tayo lampas na sa bayan ng Lucena. Siguro mga less than 15 minutes doon sa sentro ng bayan ng Lucena hanggang dito sa bayan ng Pagbilao. Hazard tayo nakahinto. So hanapin natin yung bakas Pagbilao Bypass Road. Meron yan, may nakita na ko dyan, Pagbilao Bypass Road. Dito, ayun, sa bandang left side. So magpin tayo dyan. Dito tayo magpin sa may hardware, para pagdating natin dyan, konting gimbot na lang, bypass road na. So yan, so 2 minutes, lapit lang pala, dyan lang. So mula dito, ang oras ngayon ay 2:51 PM. Mula dito, stop ko muna ang record para sigurado nag-save. So panibagong record. Ang oras 2:52 ng hapon, Lunes, November 24, 2025. So dito tayo sa yung naiwasan natin ang bayan ng Lucena City. So ngayon, paano naman iwasan ngayon ang bayan ng Pagbilao, Quezon, para hindi tayo maipit sa traffic sa Pagbilao, Quezon? So ang sagot, dumaan sa bypass road. So paano makita ang bypass road ng Pagbilao, Quezon? So tara, samahan nyo ako. Paano makita ang paano makita ang bypass road ng Pagbilao, Quezon, para hindi mo madaanan ang bayan ng Pagbilao, Quezon? Kasi alam naman natin, pag dumaan ka sa bayan ng Pagbilao, Quezon, ay traffic, maraming sasakyan. So maaksaya ang oras mo, gasolina mo. Kahit pa ipalagay natin na traffic ka dyan ng 10 to 15 minutes, kung tumakbo ka ng tuloy-tuloy ng 10 to 15 minutes, nako, ang layo mo yan. Malayo yan, ang inaabot ng 10 to 15 minutes na takbo. 5 minuto nga, ang layo na ng takbo mo sa 5 minuto eh. Lalo na kung na-traffic ka ng 10 to 15 minutes, di ba? Paano kung 30 minutes to 1 hour ka na ipit sa traffic? So ang problema ngayon, mga bossing, ay ulan. Hindi tayo makapag-record ng maayos pagka ganyan. So malamang nito magpatila tayo, mukhang malakas to ngayon. Pagbigyan mo naman ang rides ko, magtuklas ng mga bypass road. 1 minute approaching to Pagbilao Bypass Road. Naku, malaki ang ating kalaban, ang laki-laking truck. Pero pa nag-counterflow. Naku, kailangan mo na tumabi, mukhang hindi na kaya. Naku, maliit na ito, wala masilungan masyado, akala magpagasolina tayo. Saan tayo tatabi? Hanap tayo ng ayos na matabihan. Pagpatila muna tayo ng ulan para na maidokumentaryo natin ng maayos ang Pagbilao Bypass Road. Hanap tayo ng masilungan. Walang masilungan dito. Sus, mahirap silong dito, kaya mahirap. So nandito na tayo tuloy sa bypass road. Wala na, hindi tayo makasilong. Dito na tayo makasilong. May aso. So ito Pagbilao Bypass Road. Check natin sa mapa. Ito nga, ano, kitang kita sa mapa, Pagbilao Bypass Road.
para hindi natin madaanan yung mismong sentro ng bayan ng Pagbilao kasi traffic. So huling bayan yan ng Quezon Province para maiwasan mo na yung mga traffic. So diba iniwasan natin yung mga traffic sa bayan-bayan, hinto-hinto tayo, humihinto pa tayo sa ulan, pero wala pang alas 3 narating na natin kahit alang hali na tayo umalis. So magulo ako magsalita. Pasensya na, ganun talaga ang aking boses. So tayo muna magpatila. Problema, hindi naman tayo masyadong nakakasilong dito. Dapat kanina doon sa stop mo natin ang camera para matitipid tayo sa memory. Last na to. Sana mawalang ulan na makarating tayo doon sa may diversion road ng Pagbilao, yung hindi dumaan sa Bitokang Manok. Naku. Sound check. So update mga boss. Ang oras 3:14 ng hapon. Nagpasilong muna tayo dito sa establishment na ito. Dito tayo sa harapan ng Pagbilao Bypass Road. Nagpatila muna ako ng ulan kasi ang lakas ng ulan kanina. So tayo, anong signal light natin? Kaliwa, hindi naman kakaliwa. Kakanan, hindi naman kakanan. Siguro hazard para lahat makita, kaliwat kanan nakikita. So tamang tama, sasabay tayo sa Davao. Kaya yung Davao, Butuan, Surigao. Bye bye Davao, uwing Davao. Ang aga niyong umuwi, wala pang Pasko, nag-uwian na kayo. So sasabay tayo dito. Ang aga nyo umuwi, wala pang December 1 eh. Uwi na agad Davao eh. Set out. Ito, filtran ko ba yan? Bus niyan. Pagbilao Bypass Road. Woohoo! So paano maiwasan ang bayan ng Pagbilao, Quezon Province, para hindi ka maipit sa traffic? Ang sagot, dumaan ka sa Bypass Road. Paano makita ang Bypass Road sa Pagbilao, Quezon? Ito, panoorin mong vlog ko. meron pa tayo nakasabay bus. Maagang nagsiuwian ng Davao, Butuan, Surigao. Bah, grabe. Hataw siya oh. Basa ang kalsada. Nakatila lang ng ulan. Pagbilao Bypass Road. Shout out sa mga taga Pagbilao, Quezon Province. Pinakahuling bayan para hindi ka maipit sa traffic pauwi ng probinsya. Bicol, Samar, Liti, Tacloban, Surigao, Davao, Jinsan, Tabo Occidental, Zamboanga, Cagayan de Oro. Yung mga ganun probinsya na uuwian mo galing kang Maynila. Ngayon, paano maiwasan ang traffic sa huling bayan ng Quezon Province, itong Pagbilao, Quezon? Ang susi, ang sagot at ang susi, dumaan ka sa Bypass Road ng Pagbilao, Quezon Province. Paano makita? At saan makita ang Pagbilao Bypass Road? Ito, manood ka sa video ko. Manood ka sa vlog ko, dito mo makita kung paano at saan ka dumaan sa Pagbilao Bypass Road para hindi ka maipit sa traffic sa bayan ng Pagbilao, Quezon. So ito yung kasagutan. Ang tulin ng bus, hindi ka mag-alala, mayroong mga gas station dito, ubusan ka ng gasolina. So ingat-ingat tayo dahil kakatila ng ulan, basang-basa ang kalsada. Sana okay ang ating record, ang ating camera, hindi sana namuti. Kasi minsan kung puti ang langit, pati video ko namumuti na rin.
nag-auto puti siya. Meron kasi doon sharpness high, tapos auto brightness high. Hindi ko na try subukan na ilagay ko sa medium, kasi yung isa nakalagay meron medium, merong isa standard, so nakasit sa high. So siguro itry ko yon, i-experiment. Wag mo na ngayon kasi baka mamaya lalong masira ang video ko, lalong papangit. So gagawa muna ako ng hiwalay na video na yung ganyan ang langit o namumuti ang langit. Kasi pagka ganyan, isa namumuti rin ang video ko eh. So sana ito, hindi naman sana na ganun. Dati naman hindi naman ganun. Tagal ko nang ginamit ang camera na to, hindi naman nagkaganon. Bago ko lang na-discover. Wala naman akong setting binago. Naku, malalim. So dito may kainan. Merong 4 wheels sa ating likuran na pauwing probinsya. So mamaya i-exit nito, naku, malakas ang ulan sa unahan. Sana wag ka nang umulan, matapos lang ito. Huling ano na to eh, huling bypass road na ito eh. Ito pinaka last na bypass road, at wala ka ng bayan madaanan. Ang sunod bayan madaanan mo nito, gumawa ka na, malayong malayo na. Kasi yung Atimunan, bayan ng Atimunan eh, hindi naman siya nadaanan ng main road eh. Nasa bandang kaliwa, tabing dagat ang bayan ng Atimunan. Maganda i-rides dito. Babalik ako pagka maganda ang panahon, yung hindi ganito, para maganda ang tanawin makikita. So Pagi Road tuloy. Grabe, hataw yung mga 4 wheels. Dahan-dahan tayo, baka may lumot. Grabe, mga gulong ng 4 wheels oh. Hindi naka-overtake, patulin nung isa. Tayo, chill ride lang tayo mga bossing. Kasi tayo ay nagtuklas ng bypass road na perfect ko din. Lahat ng bypass road sa Quezon Province na daanan ko, alam ko na, now I know. Ngayon alam ko na ang mga shortcut na daanan para hindi ka maipit sa traffic sa lahat ng bayan ng Quezon Province. Ganda ng kalsada dito, pinakahuling bypass road. Last na itong bypass road. Tapos doon na sa ano, papunta ng Bitukang Manok. Pero malayo pa yun. Pag exit mo dito sa main road, malayo pang Bitukang Manok dito. Akala mo malapit lang ha, malayo pa yun. Ilang kilometro pang tatakbuhin mo para marating mo ang Bitukang Manok. So ito mga boss, yung karugtong ng expressway, may tulay pala dito. Ito expressway yan, o kaya bypass road. Yung ay meron open, ano kayang kalsada yan? Check ko sa mapa muna, titigil ako sa ilalim. Ganda pala ng tanawin dito. Meron tuloy ano yung ating camera, patak-patak ng ulan. Meron dito tumigil. Check lang natin anong kalsada yung ibabaw na yun. Shout out sir. Saan biyahe? Malayo? Nag-explore lang ako ng kalsada. Sinit ko yung mga bypass road. So dito tayo banda sa ilalim ng tulay. Salamin ko. Nagtinda sila o stop over baon nila. Pagbilao bypass road. So itong kalsada sa ibabaw ay Ikirin overpass.
Ikirin overpass, papunta din ng bayan ng Pagbilao. Pagbilao Public Market, doon ang punta niya. So tayo dito, tayo i-exit na tayo ng Pagbilao Bypass Road. So wag ka naman lumakas ulan. So let's go tayo. Sinikip natin yung kalsada sa ibabaw, yung tulay. Okay, let's go. Magandang kalsada dito. Oops, may tulay. Wow, ang ganda ng tanawin dito. Parang ibang bansa ang tanawin dito. Ganda ng tanawin pala dito. Problema, patak-patak ng ulan. Sana wag masirang ating camera na nakapasak yung microphone. Kunting kimbot na lang, hindi mo patapusin. Magbigay ka naman ulan. Magbigyan mo naman ako ulan. Kunting kimbot na lang, matatapos ko na yung mga bypass road Tapos mabasa pa ako ng todo ng ulan. Naku, lumakas. Mababasa tayo nito, mahaba pa ng konti. Ayun na yata ang exit. Sana yan na. Palagay ko ito na ang exit, main highway na. So titingnan ko kung tumuloy ako sa Bitokang Manok. Hindi, sa entrada lang sa Bitokang Manok. Ayaw ko dumaan sa Bitokang Manok kasi gusto ko daanan yung diversion. So ito na yun ang exit, mga busing. So balik tayo sa main highway. Tigil muna tayo, malawak naman to Hindi naman tayo nakaabala kasi malawak naman to Check muna natin. So ano ulit itong main highway na to? Pan Philippine Highway. Ayan. Ito yung exit ng bypass road ng Pagbilao, Quezon. So, di ba? Wala na tayong daanan bayan. Wala nang bayan, as in wala nang bayan. Sunod nito ay ano na, Bitokang Manok na. Pero malayo pa yun. Try natin ipin yung Bitokang Manok. Kung gaano katagal mula dito. Gaano kahaba mula dito ang Bitokang Manok. Ito. Ba, 18 minutes din pala. 12 kilometer mula dito. Ang problema, lumakas ang ulan. Kailangan natin maghanap ng matabihan. Kasi nakaabala na tayo kasi meron nang pumasok sa express. Wala nang hintuan doon Ano na doon Nung oras na 3:26. Nabitin pa ako gusto ko pang tumuloy kaso masama ng panahon doon. Ano kaya, uwi na kaya ako? Sa sunod ko ng puntahan yun. Total kasi ano na 3:30, 4:30, 5:30, 6:30, 7:30, 8:30. Siguro alas 9 ko makarating sa bahay. Siguro uuwi na ako. Uuwi na siguro ako. Hindi na rin ako makapag-vlog dun mas malakas ang ulan dun So tayo mga busing ay uwi na. Meron bus sa likod ko. Titigil muna tayo dito sa silong ng puno. Siguro uwi na ako. Uwi na ako mga boss. Kasi total na ano ko na explore ko na ang bypass road, lahat ng bypass road. Wala nang bypass road yan dire-diretso na yan hanggang Bitokang Manok. Mula dito puntang Bitokang Manok ay 17 minutes. So kailangan ko nang magkaputi. Pabalik na ako. Stop recording na. Tapos mamaya tayo mag-record pabalik.